Ipapatulan ni Marley yan. Alam niyang nagkukunwari lang itong matapang. Natatakot naman kasi ako ilabas sa sa kalsada. Baka maipit. Hey! Go! Hey! 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 Alam niya kung paano humihiga siya eh. Oh, alam niya eh. Lahat bibigay niyan para hindi siya maglakad kasi ngayon lang siya nalis eh. Pero hindi tayo naman susuko dahil pagka pinigil natin itong exercise na to, ganyan lagi gagawin yan. Pag nilis mo yan, hihiga yan. May chicken ka dyan? Meron po. Hindi natin pwedeng madaliin to eh. Kaya nung nakita ko, inano ko na kagad, ayoko mawala yung moments niya. Ang gusto palagi ni Pochi, chicken. Ayaw niya na ng mga dog food. Gusto niya yung mga pagkain na ng tao. Pero ang kagandahan, nakikinig siya. Kita mo, nakalish na. Hindi nakapag-lish to dati. Nalabasan natin siya simula dun sa loob hanggang dito. Ang teritoryo niya lang dati hanggang dun eh. Ngayon lumaki na yung teritoryo niya. Ngayon subukan natin yung pagkain kung ma-divert yung attention niya sa pagkain. Ito usually ginagamit ng mga trainer. Kasama yung buto na yung pinapakain niyo? Hindi po. Ah, okay. Yun, nagkasi siya. Sige, Nay, pakibigay na lang po sa anak ko yan. Tumatakbo sa isip ko eh. Parang natatakot si Pochi. Yung sa reaction ng mukha niya. Kaya hindi niya kinain. Oo. Marley. Ikaw na, ikaw humiga. Halika na. Mas nakikinig yata sa'yo yan. Okay na. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang, Nay, sige lang. Yan. Yan, ikaw pala susi, Nay eh. Ikaw pala susi eh. Ikaw pala susi, Nay eh. O, kita mo. Pwede mo palang ilakad yung aso mo eh, na hindi mo kailangan eh. Ako tuturo ko lang sa kanila. Sila ang magpa-follow up ng mga ginagawa ko. Kasi sila yung kilalaning leader, hindi ako eh. Alam mo kung bakit mas nakikinig siya sa'yo? Ikaw at may-ari sa kanya eh. Alam niyang mahal mo siya. May tiwala siya sa'yo, lumalapit sa'yo, napapakain mo siya, nalalambing mo siya, nabubuhat mo, pero wala siyang respeto sa'yo. Ngayon makukuha mo na yung respeto niya. Kinikilala ka ng leader ng, ng aso mo dahil napasunod mo siya. Tuloy-tuloy mo lang yan. Yung dating Pochi na nakasama ko noon na wala pa si Piwi. Nagbabanding kami dalawa, nakakarga ko po siya, napapaliguan ko siya. Yung pinapakain ko siya, naglalaro kami. Yun ang gusto ko. Direksyon hinahanap niya, yung mata niya hinahanap niya. Bigyan mo ako ng direksyon. Ayan na yun, tumitingin sa'yo. Maging close na kayo sa kanya kasi walang mangyayari pag natakot kayo sa kanya. Basta lagi mo, yan. Yan, amoy yung, yan. Yan. Upo ka na para mas yan. Nung nahawakan ko siya, okay na. Para bang nawala na yung takot ko sa dibdib, nakakagatin ako. Para bang pakiramdam ko, vibes na kami. Ngayon mo lang na ganyan yan? Gano'n nakatagal tong asong to dito? Nung tumating kasi ako dito, nung tumating ako, isang taon na yan. Kailan pa kayo magkasama? Mali, magdadalawang taon na kami. 2 taon na, ngayon mo lang siya nahimas na ganyan? Hindi, dati ako nagpapaligo. Kasi nung dumating yung isa, naging selosa siya. Hindi totoo yung selo sa aso. Siguro, nung dinala mo to, walang proper introduction yung basta na lang pinasok mo. Parang siya yung resident dog, kumbaga naman sa tao, kumbaga bahay mo, teritoryo mo. Pinasok ka, hindi ka man lang nagpaalam. Siguro nung pinasok mo yan, pumasok dito sa the garden, pumasok dito, pumasok dyan, pumasok sa kwarto. Kagad isang araw lang, ginawa niya lahat yun, no? Nung puting aso, no? O yun. Parang sinabi mo nang sa'yo to, teritoryo niya to eh. Dapat binigay mo muna yung garden, tapos ng mga ilang araw, binigay mo to. Tapos hanggang dito lang sila ng mga ilang linggo, ilang buwan, magkasama sila. Kasama mo lang papapasukin sa loob pag gusto mo. Pero ang mangyayari ngayon, ayan, kunin mo uli yung respeto na itong asong to. Try mo ilabas niyang nakalish, papunta dito, kahit dyan lang sa garden. Tapos pagka nakita mong sumusunod na sa'yo, try mo nang ilabas sa labas. Sa una mag-struggle yan, pero susunod sa'yo yan, hindi pwedeng hindi. Kasi ikaw nagpapakain sa kanya. Tapos unti-unting magkakaroon na ng tiwala sa'yo, tapos nililinis mo na yung tenga. Makikita mo na lang yung sarili mo, nililinis mo na yung tenga niya. Kaya i-conquer mo muna yung takot mo. Pagka nawala na yung takot mo, nahawakan mo na uli siya. Balik mo yung dating relationship niyo.
napasunod natin siya, malaking breakthrough yun para dun sa aso na hindi nahawakan ni nanay for ilang months yata or ilang taon. Tapos, nahawakan niya, nahimas niya pa. Plus points kay nanay yun kasi nakuha niya yung leadership dun. Ang problema lang, ituloy niya, pati dun sa puting aso. Dapat tratuhin mo sila pareho lang, equally. Naramdaman ko yung aso maagat kasi yung sunod-sunod ngang event na ginawa ni nanay. Kaya nakita ko na kung ano talagang problema. Hindi ko sinabing tanggalin niya totally yung affection. Gusto ko tanggalin niya konti-konti para makita niya yung difference. Wala kasi ako alam kung paano gawin sa aso yung paglilinis ng tenga. Ngayon, alam ko na, no, tinuro sa akin ni Sir Jerry. Yung hanggatin niya. Medyo natakot ako. Nung kinagat si Sir Jerry, hindi ko akalain na gano'n ang nangyayari. Pagka kinagat ka ng aso, dapat huwag kang matatakot. Kasi ako hindi ako natakot eh. Kasi pagka natakot ako, hindi ko na mahawakan yung asong yun. Kikilalanin niyang weak energy ako dahil kagat lang pala katapat mo eh. Oo, tinuloy pa rin ni Sir Jerry yung pag binatawan niya, hindi matututong si Piwi para linisan ng tenga. Sa wild, yung mga aso, wala kasamang tao. Hindi naman, yung leader nila hindi naman sasabihin na birthday nyo ngayon, maghahan tayo ng marami para masaya yung birthday nyo. Ganun ko kayo kamahal. Hindi, tao lang nagbibigay mo. Kagaya nung binigay mo sa kanya, dinodominate ka niya, tapos natatakot siya, tapos hinalikan mo siya. Masarap sa pakiramdam mo yun, pero sa aso hindi. So, pwede mong i-treat yung aso mong ganun, pagka yung posisyon niya, nakahiga na siya, kagaya ng mga ginagawa ko sa aso. Pero hanggat patuloy yung ginagawa mo kasi parang baby mo yan, di ba? Sabi mo baby mo yan. Kita mo yung baby mo, sobrang takot na agad. Kung paano mo pinalaki mo yung binigyan ng disiplina yung mga anak mo, pinapalaki mo, dapat ganun din sa aso. Pinakita ko lang kay nanay na yung sobrang affection, nawala sa oras, nawala sa timing, hindi maganda para sa aso. Kung hindi siguro nangyari to, hindi maniniwala yung nanay niya. Pero napagdugtong-dugtong ko na para ma-explain sa kanila. Yung affection, yung fear, na fuel, parang sinasabi mo nga na okay lang na matakot ka, okay lang na maagat ka. Okay lang yun, which is mali. Salamat po, Sir Jerry. Walang anuman dahil pananggalos, pero worth it naman yan. At least nalaman mo kung anong problema ng aso. Mabalik na lang ako para makita ko yung improvement na ginagawa mo. Basta unang-una, huwag kang matakot. Kunin mo yung leadership position. Isipin mo lang kung paano mo pinalaki yung mga anak mo. Ganun lang apply mo sa aso mo. Sigurado ang anak mo merong disiplina yan. Bago mo bigyan ng affection. Pinagtatrabahuhan muna nila yung bagay na gusto nila. By pag-aaral, mataas ang grades, tapos sa kanila makukuha yung gusto nila. Ganon din yung aso. Try mo ito ilabas lagi sa nakalis na ganyan. Kahit dito lang sa gabo. Makikita mo yung sarili mo nasa labas na. Malaking accomplishment yung awareness tungkol sa pag-aalaga ng aso. Lagi natin tatandaan, tignan natin ang aso bilang hayop, hindi bilang tao. Hindi ko sinabing tatuhin natin yung aso na less than human or more than human. Ilagay natin sa tamang posisyon. Aso sila, hayop sila, aso sila. Tapos everything will fall into place.